Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Maki-update naman tayo sa katatapos lang na penultimate round ng ongoing FIDE Grand Swiss sa bakbakan nila Super Grandmaster Hikaru Nakamura at sa kaniyang ka-teammate na si Super Grandmaster Fabiano Caruana. Expected ng lahat baka magtabla pero nagpisakan sila. Sa end part ng video, papakita ko po sa inyo ang kanilang standing. Ang ginawa ni Nakamura, nag-E4, nag-E5 naman si Fabi, Knight F3, Knight F6 tinirahan ng Petrov Defense, Knight C3, 4 Knights game, at nag-D4 kinonvert naman sa Scotch. Ang 4 Knights game, sa madalas na nakikita natin, nagbi-Bishop B5, ayan. Pero kapag nag-D4, pamaneho na ito sa Scotch game. E takes D4, Knight takes D4, Bishop B4 at capture, Bishop D3 para depensahan kasi may threat na Knight takes E4 at nag-D5 para may pressure pa rin sa E4 at capture sa D5, kinaslingan lang. Nilagyan ni Fabi ng laman kagad at kinaslingan lang din ni Naka. Dito kasi kung mapapansin nyo, bakit hindi kinapture yung isa pang pawn? Mayroon kasing Bishop G4. Yan ang medyo magulong linya dito. Na halimbawa, kung mag-F3, magro-rook E8 check. At naku, paano ngayon yan? Gagalaw na ba? O, pagpalagay natin ang gawin ay King F1, magbi-Bishop E6. Ayan. Tingnan nyo po evaluation bar. Okay na okay sa black yan. Okay, at mamaya mapipitas din naman yung pawn na yan, pero ang pinaka-factor dito ay yung king na hindi nakapag-castling. Naku, delikado yan. Daming tamang aabutin yan. Kaya dito ay nag-castling na lang si Naka. Kinapture ang D5 at nag-H3, protection sa G4 para walang Bishop G4 at nag-Bishop E6, Queen F3. Ayan, para ito naman ang next na gagawin. Mag-Bishop G5, nag-C5. Ayan, para naman samantalahin ni Fabi. May C4 siya, may pang-istorbo sa Bishop. At nag-rook D1. Hindi maka-C4 kasi kakapturin lang yan dahil nakapin ang Reyna. At kinapture na, takes, Queen A5. Ayun, sinundan ng atake, ang double pawn, nag-Bishop G5. Okay, pamigay ang pawn sa C3. Wala pang sorpresa dito, nangyari pa rin ang posisyon na ito. At nag-Knight E4, good move. Bookline pa rin. O dito mga kamatyas, baka mapatanong kayo, coach, ba't hindi kinapture ang libreng pawn na yan? Mayroon kasing Bishop takes H7, sacrifice, lipad ang queen sa C3. Masakit. Kaya dito, nag-Knight E4, takes, Queen G3. Ayan. Kasi kung kakapturein ito, yan ang malinis sa capture sa C3. Kaya, nag-Queen G3 muna si Naka para threatening Bishop F6 mamaya. Okay? Nag-King H8, iwas kagad sa dangerous G file at nag-A4. Ayan. Pagtira ng A4 sa kamay ni Naka, lumabas ang bagong luto sa posisyon na ito. Dahil sa mga nagdaang laban, Rook D6 na ang tiniray at meron ding nagtry ng Rook AB1. Yan. Pero dito kay Naka, iba ang in-apply niya. Nag-A4 siya. Rook F E8, Rook D6, H6, ayun, unang namarkahan ng bad move si Fabi. Dapat daw ang tira ay Rook AC8. Abang-abang lang, patibay lang sa pawn, pero dito nag-H6, Bishop F4, Rook E7, Queen E3. Ayun siguro ang diferensya dito kasi pag Queen E3 parang tipong may bitaw ng sacrifice dyan sa H6. Tapos may pressure sa E4, nag-Rook C8. Another bad move by Fabi. Dalawa na. Dapat daw ang tira, Rook D8 para mabawas-bawasan yung pagkakaporma ng tore. Malakas no? Ayun, pero nag-Rook C8, ayun na. Dito mga kamatyas, may ginawang balagbag si Nakamuring, pero hindi siya best move. Boom! Bumalagbag na si Naka. Ang best move kasi ito, Bishop E5. Recommended by computer engine. Threatening, Queen takes, King G8, matchas. Ayan, tapos gagawin ng black, King H7. Tapos may Queen takes E4. Ayun, no? Solid yung capture na yan. Yan ang best na dapat gawin ng puti. Pero ang ginawa ni Naka, bumalagbag ng sacrifice. Bishop takes H6,
Nag F6 lang. Pangatlong bad move ni Fabi. Umuulan ng bad move sa side ni Fabi. Oh, dapat daw tira dito rook D7, huwag pansinin ang bishop. Pero atin munang i-entertain ano mayroon kung capturing yung sacrifice na yan. O ba, lamang pala ang ano dito, puti oh. Tapos rook E1, ayun oh, parang positional sacrifice ito. Yung rook E3, tapos rook G3. Matagal-tagal pa yan, no? Pero dito kasi walang magawa ang posisyon na yan. Ano gagawing remedyo para mapigilan itong napakalakas na paparating? Walang remedyo, no? Halimbawa, capturing ito. O mag-rook E3, may tempo pa. Pag nag-queen A1 checking H2. Pag nag-queen E5 check, doon na nga mahuhulog. Harang, may counter check, obligado ka capturing yan. Talo na. Queenless. No? Yan ang kailangan matutunan natin mga kamatyas, yung ganyang lalim na nakikita. Yung parang tulog lang pero nandyan pa rin ang impact na hindi pa rin mapipigilan. Try pa natin. Hindi pwede palang i-move ito para may harang sanang ganun. Kakapturing ka agad intimano yung bishop Ayun mga kamatyas. So ibig sabihin talagang yun nga lang dapat nakita yung rook D7 na tamang tira dito. Yan dapat according to Stockfish. Tapos sa atras lang daw bishop F4, tapos capture, and bishop F5 para suportahan ang pawn. Ano kasi to opposite colored bishop Kaya okay pa rin ang black dyan. Mangyari, nag F6 dito, nako, eto na, ipapasel ko na sa inyo mga kamatyas. Ito accurate na binitawan na ni Naka. Sige, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Simple lang. Queen takes E4. Capturein man ang bishop, nakahang pa rin naman ang bishop sa E6. Nag-queen takes C3 para may kalikalikot dyan. Nag-rook AD1, patibay lang sa tore. Nakahang pa rin ang bishop. Rook C E8, dinipensahan. Ayun, nakita pa ang excellent move, rook D8. Sunod-sunod, excellent. Bishop G8, Queen H4, yun lang. Yun lang. Dapat daw ang tamang bitaw ay Queen G6 para mayroong pressure talaga sa E8. Mapopwersang kumapture kasi nakatret Rook takes D8. Tapos magku-Queen E1 check. King H2. Magku-Queen E5 check. G3. Hindi pa rin naman pwedeng capturein yun kasi may matchas Ayan, yan lang po ang binigay, no? Tapos Queen E6, etc. etc. Medyo mahaba pa ito pero losing talaga ang black. Balik tayo. Ginawa ni Naka ng Queen H4, Queen takes C2. Para kung umalis man ang bishop, may pangharang na Queen H7. Nag-Rook 1 D3. Another excellent move by Naka. Para matakpan ang pagtakip doon sa H7, nag-Bishop H7. Inunahan na. Baka mamaya mapaisip kayo coach, paano kung capturein yan? Ano ba talaga ang mangyayari na dyan? Ayan ang mabigat dyan. Halimbawa, kung mag-Bishop H7, may Queen takes F6 check, King G8 persado, may Rook G3. Grabe ka, eksakto ang natanaw ni Naka. Bigat ng natanaw niya, no? Kung ito naman ang ipangharang, capture pa rin dyan. Pag nag-Rook G7, mag-Rook G3 pa rin. Threatening matchas pa rin doon. Pag nag-Rook E7, Rook G4 para ito naman ang paparating. Grabe pala yun. Grabe palang katindi ng laman. Halos walang magawa yung Black King. Grabe tindi ng laman ng binitawan. So, balik tayo sa Bishop H7, Rook 3 D7, G5, Queen G3. Ayun, na bad move. Dapat daw tira, capture naman, capture, and Queen G3. Ayun, magbabawas muna pala. So, anytime Bishop G7, malakas, sabay capture sa F6. Pag chumek, angat lang. Okay? Balik tayo sa Queen G3, Queen B1 check. Bad move na naman. King H2, Queen F5. Naku po. Umuulan ng tadtad ng bad move si Pabi. Queen C7, threat sa tore. Queen F4 check. Hinabol na ng queen to queen para mawala ang nangiistorbong yan. Sa G7 chumek, King G8, Bishop takes.
Bishop B1. Okay, Rook G7 check, King F8, kinapture, opposite colored bishop, pero mangyari, ayun. O dito po ha, endgame na ito. Bakit pinaka-capture ni Fabi? Kasi pag kinapture yan, double pawn lang din naman. Okay? Naku, matatabla. Malaki ang chance. Kaya nag-G4. Ayan, para may King G3 pag nakuha yan. Tapos at the same time, connected pass pawns. Ayun, Bishop D2, nag-resign na po dito si Fabi. What a powerful game by Nakamura. Matindi. Matindi. Bakit nag-resign po? Kasi hindi na makakatulak yan at tutulak na ng paunti-unting marcha yung mga pawns na yan hanggang sa wala na. Makakalusot at makakalusot ang isa dyan. Tapos mayroon pang tempo ng King F4 mamaya, aalis ang bishop, kakapturin ang pawn. Aba, 3 pawns na yan. 3 connected pass pawns na yan. Kaya ni-resign na ni Fabi. Matindi po ang performance ni Naka. Bumulusok nitong bandang huli at ito na ang standing. Sino ba ang leading? Leading pa rin si Esipenko. Ayan, sa score na, silipin natin, score na 7.5. Tied sila nila Nakamura and Guradi Vidit Santos. Ayan po ang pagkakasunod-sunod mga kamatsas. At pang ilan na ba si Hans Smoke Niemann? Oh, silipin natin, medyo malayo na eh. Pang number 31 na po mga kamatsas. Talo siya kay Anish Giri nitong huli. Wala na, medyo malayo-layo na po na makapasok sa candidate si Niemann. Sikat si Niemann kasi nga mala engine ng tira, no? Pero sa babaran ng ganito medyo mahirap pa po sa level niya. Kailangan pa niyang magpakabatak, habulin pa niya ang batak na kagaya ng kila Nakamura. Ayan, para talagang humataw pa siya sa taas. O, kulang pa, kailangan dagdagan pa ni Niemann. Sa bagay, bata pa naman si Niemann eh. Marami pa siyang gagawing mga malulupites na training. Yan po ang update dito sa katatapos lang na penultimate round. Abangan nyo naman ang mangyayaring last round. So wala pa pong pairing akong nakikita dito dahil ito ay Swiss system. Pero definitely, ang makakaharap ni Naka, kung hindi si... Mukhang naglaban na yata sila ni Vidit eh. Naglaban na ba sila? Vidit, o hindi pa nakakalaban ni Nakamura si Vidit? O si Esipenko ba nakalaban na niya? Hindi pa rin. So tingnan natin no kung sino ang makakaharap dito ni Naka. Si Esipenko o si Vidit for the crucial last round. Ayan, sa score na 7.5 out of 10. So hindi pa rin siya pwedeng pakumpiyansa na itatabla lang niya kasi sumusunod pa rin yung mga 7-pointers na kagaya nila Predke, Arjun Erigaisi, and Vincent Kamer. So, mas maganda maipanalo pa rin ni Naka para sigurado siya sa slot ng candidates for World Chess Championship. Maraming salamat po mga kamatsas sa inyong pag-update dito at aabangan natin ang last round. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.